Nakilala ko sa photography. Nag-expand lang ako into videos. Siguro I have a passion for creating and turning an idea into reality. Pero kung tinanong mo ako ano ba talaga ako, siguro sabihin na nating visionary. Nalilito rin ako dati na ano ba yung gusto kong gawin. Sinundan ko lang kung ano yung sinasabi ng puso ko. Mahirap kasi nga sa pag-event is yung pag-make ng tough decisions. Kasi sa mga tough decisions na yun, may isang kampo or may isang tao or may group of people na hindi mo mapiplease. Nag-reach out lang ako kay parang sa TikTok. Hindi ko alam kung sino siya. The rest is history. Nag-work na kami. Kamusta internet world? Ako nga pala si Kyle from Filipino TV, also known as Coach Kyle from The Breakdown, also known as Kyle ang kabanda ng lahat from the Kulto Kultura podcast. And this is a Totoo Lang podcast. And for today's episode, man, special yung guest natin, isa sa mga naman. Kaibigan natin sa eksena dyan. Hayaan ko na siya na-introduce yung sarili niya. Man, ngayon kasama ko si Roland. Okay. Roland, aka Rolly Show. And sabihin na natin content creator na lang. Brother, kamusta ba? Kamustahan lang muna tayo. Ano Okay. pinagkakabalahan natin? Reason? Okay lang. Ngayon may sakit. Pero go pa rin. Pinagkakabalahan madami tayong projects. Pero mainly focus tayo kay Paring Jess. Right now may momentum siya sa mga ginagawa niyang projects within the community. So yun yung pinagkakabalahan namin. Si Parang Jess pala, isa sa mga well-known content creators natin dito sa Toronto. Kilala ng marami yan. Nandito siya ngayon sa studio. Shoutout kay Parang Jess. Ayun, brother, alam ko busy kayo and alam ko yung nakikita ko yung mga ginagawa nyo and maraming salamat first and foremost sa pagpayag na dumaan dito at maging guest at nasingit nyo pa ako sa inyong busy schedule. Pero gusto ko lang din malaman, since nabanggit mo pala si Parang Jess, bro. Ano bang role mo kay Parang Jess? At this point siguro within 1 year na pag-work, it's safe to say na ako yung manager niya. Pero sa mundo ng creative, mga creation, being a manager means more than managing. Ako rin yung nagsiserve na videographer and editor niya. And as well as yung pag-detail ng mga business behind the scenes. Ikaw yung kumakausap? Yes. Okay. Yeah. Ibig sabihin ba nun, parang lahat ngayon ng kliyente ni Parang Jess, sa'yo din, ikaw, dumadaan muna sa'yo bago nyo gawa ng content? I wouldn't say lahat, pero majority. Especially pag yung mga, may mga client din kami na sa kanya na lang, na hindi na dumadaan sa akin. Especially pag may relationship siya with that client. Pero specifically siguro yung mga mahihirap na kliyente, sa kanya pinapasa. Ganon yung dynamics namin. And paano pala nagsimula ang relationship niyo ni Parang Jess? Si Parang Jess, ilang beses na namin ito nakwento, pero ito, ibibigay ko yung mas detalyeng kung paano kami nagkakilala. A year ago, I would say, actually, earlier this year, may segment ako sa Balut Nation, which is called Penoy Bisita, with Indianong Bisdak. Shoutout kay Indianong Bisdak. And then, nag-reach out lang ako kay Parang Jess sa TikTok. Hindi ko alam kung sino siya. He had like 800 followers, so hindi pa siya malaki sa TikTok. Nag-comment lang ako, idol, DM, collab. And yung profile ko rin, empty rin, talagang kulay. And then tumawag siya sa Facebook. And then sinagot ko, while talking to him, tinignan ko yung profile niya. He has like 50K followers. Sa Facebook? Sa Facebook. And then may mga viral video siya, over 1 million views. So sabi, may traction bala to. And then one time, pumunta kami sa isang gig, nagpatulong lang siya. And hindi ko alam kung ano yung kakalabasan. And then after that, parang doon lang nagsimula na parang dire-diretso na kami nag-work. And then yun na, parang the rest is history. Nag-work na kami over a year. And then parang naging official na nga na pang part ako ng Team Jess. Ano yung ginagawa mo ng mga una na yun para sa kanya? Well, mainly siguro yung pag-video, pag-edit, ganon. Pero more and so, like I said earlier, yung pag-deal ng mga clients, phone calls, meetings, ganyan. Kasi napaka-importante yun, especially ngayon sa mga content creators. Madali lang mag-content, pero mahirap. Making content is one thing, pero yung pakipag-deal is another. So, yun. Pati nga yung editing, man, isa yung problema ko din yan. Yeah. Ang daling mag-shoot at mag-isip. Right.
editing Oo. and stuff. Pero paano yung nangyari yun? Paano napunta into like yung pagiging manager niya? Siguro ano lang, more often na collaboration at saka halos madalas kami nag-uusap talaga, halos everyday. And then, nag-ano lang siguro, nag-build yung chemistry at saka yung work ethic kasi namin, parehas kami. Talagang gutom kami parehas eh. Mhm. And hanggang ngayon, like I said, may sakit ako, pero go lang ng go. Andito ka pa rin. Nandito pa rin kami. So, I think yun yung one thing in common na meron kami dalawa, which sa tingin ko, why this collaboration is working. Pero ano ba talaga yung ano mo, men? Masasabi nating specialty mo before paring Jess. Nakikita na rin kita before nun eh. Marami kang ginagawa para sa community. Right. So, before this, nag-focus ako sa event producing actually. But then, even before that, yeah, I was doing content. And then, pero initially, nakilala ko sa photography. Photographer talaga ako. Doon ka nagsimula? Doon ako nagsimula. Before everything else? Yes, Okay. nag-expand lang ako into videos, graphic designing na onte, and then yun, hosting workshops, small events, parties, until, nag-translate sa bigger events, hanggang sa concerts na. Ayun, pero siguro I just like the gusto ko lang siguro siguro I have a passion for creating and turning an idea into reality. Siguro yun yung madi-describe ko na ginagawa ko. Pero kung tinanong mo ako ano ba talaga ako, siguro sabihin na nating visionary siguro, and siguro another thing is siguro creative director. Yun na lang siguro yung pinaka magdi-describe kung ano ako at kung ano yung gusto kong maging. Okay. Hindi, brother, gusto kong mas maintindihan kung paano. Siyempre, sabi mo, nagsimula ka as photographer. Yung kung paano ka napunta into that zone. Pag-usapan natin, brother, kamusta ka ba as a bata? Saan ka lumaki? Saan ka Ayun. pinanganak? So, okay, another episode yun, mahaba-haba yun. Pero I got here in Canada when I was 14, 2007 ito. And then, na-discover ko yung passion ko ng photography when I was 20, I think. And may camera yung ate ko, which is an old camera. Sinubukan ko lang. Parang at that point, parang gusto kong mag-explore eh. Gusto kong mag-explore ng hobbies, mag-explore ng bagong gawain. So, nag-shoot ako, nagsimula ako sa street photography, and then nagka-interest ako. Parang I was drawn into the art talaga ng photography, di ba? And then nag-invest ako ng sarili kong camera. Talagang wala akong inisip na opportunity na kumita. Talagang passion lang talaga. So, bumili ako ng camera ko noon. Yun, na-discover ko na parang, pwede palang gawin to, pwede palang gawin yan. And then, doon lang siguro, domino effect after that. Parang nung na-discover ko yung art ng pag-photography, tsaka pag-videography, parang it led me to, yun nga, event producing, it led me to content creation, it led me to everything that I've been doing. Yun yung summary. Pero, yun nga, yung growing up, siguro, I would say, sa Pilipinas, exposed din ako sa creativity, sa pakikinig sa music, panonood ng movies, alam mo yun, sa mga ganung bagay. Pero, one thing na masasabi ko, growing up, I was always a fan of creation. Mapa-movies man yan, mapa-music man yan, anything na Kumbaga, as bilang bata, nakikita mo na or tumatakbo na sa isip mo kung paano nga ba kine-create yung movie. Yung curiosity na gano'n. Yeah. Gets ko yun. Gets ko yung bilang creative. Pero paano mo siya nadala into, syempre, Pilipinas, pumunta ka dito, transition. Sabi mo 14 ka pumunta rito? And then it wasn't until 20 ka. Tsaka ka humawak ng camera. Right. Nung mga bagay na yun, anong mga ginagawa? Anong ginagawa na yun, anong ginagawa mo? Yes. Bago ka nag-lead into, parang gusto ko nang biglang mag-camera. Siguro yung point na yun, maturity came siguro, kaya gusto kong mag-explore. Pero before that, I was a regular guy. Nagtatrabaho, nag-aaral. I went to college, nag-business management ako. It didn't work out for me. I just felt like school wasn't for me. And I felt like gusto ko talaga mag-create. Parang na-realize ko sa sarili ko na yun nga, parang hindi ako pang traditional na 9 to 5, and I want to pursue a career in this field, which is the creative field. Nung nag-start ka naman mag-photography, meron ka bang mga initial photographer na fina-follow? Kung
bakit mas-tripan mo yung style nila, gusto kong gayahin to. Wala akong specific na fina-follow ng photographers, pero madami akong fina-follow ng photographers. And you know what's the irony is that nakita ko yung profile mo one time. And then sabi ko, pares tayo ng style sa portrait. Okay. And then sabi ko, oh, magaling to. And then, ayun na, you're one of, isa ka sa mga tinitingala ko dati kasi creator ka rin, basketball coach, content creator, photographer, di ba? And yun, sa mga panahong yun, madami akong fina-follow, halos lahat fina-follow ko. Kahit di ko kilala talagang pag nagusto ko yung style nila. Kasi it's something na you can learn from, di ba? And then bonus na lang kung kumonek siya sa akin at alam mo yun, maging colleague ko pa siya at makatrabaho ko pa siya. What is your photography mantra ba tawag doon? Ako kasi, share ko lang Kaya ako natanong kasi ako nung time na yon, I feel like di na ako naggaganon masyado eh. Di ko lang kung nag-iba na yung buhay ko. Pero nung time na nandun pa ako, meron kasing ginagawa nila for business, kasi lang pera. Right. Meron mga wedding photographers. Ako personally, I refuse na maggawa ng events. Kasi napapansin ko most sa kanila, sorry parang same ba? Alam mo yung sabihin na ito may photographer page, kumuha siya. Si photographer B, meron ganito. Hindi ko malaman. Pwede mong ilagay yung picture niya sa, hindi mo malalaman kung sino kumuha. Para sa akin nung panahon na yun, siguro mga pre-pandemic to pandemic. Ako, gusto kong mag-develop ng sariling style ko na kukunin ako ng kliyente dahil sa style ko, hindi dahil kailangan nila ng shooter. Ganun ako, at least nung panahon na yun, mas art yung habol ko kesa pera or kung ano yung uso na maganda. So, nire-refuse kong gayahin yung mga style nung time na yun, na mga sharp yung photography, maboke, o... Okay. So, ganun. Ikaw, anong approach mo into photography? Yeah, it's interesting kasi nga, di ba, nasabi ko, wala pang opportunity nung nagsimula ako, pero when it came, tinake ko rin yung opportunity. Nag-weddings din ako, nag-event din ako, pero magkaibang mentality yun eh. Sa wedding or sa events, especially, ako, yung isang selling point ko talaga, customer service. Kailangan magaling ka makapag-usap, kailangan ma-meet mo yung needs nila. Pero sa creative ngayon, sabi mo, ako naman, pag nag-shoot ako, ginagawa ko para sa sarili ko eh. Talagang, parang, I'm in it for the art. And hindi ako yung tipo nagpo-post para lang malike ng iba. For me, parang, kumbaga may journey ako sa photography dati na gusto kong ma-reach na, okay, ganito yung photos na nakuha ko last year. Paano ko ma-elevate pa? Parang ganun yung mentality ko. So, nothing to do with money, like you said nga. Nothing to do with the external stuff, pero purely for the art of photography lang. Paano ka na-introduce dun sa community? Ang kinukunan mo ba, portrait ka, di ba? Portrait. Tao talaga. Tao talaga. Paano ka na-introduce sa mundo na yun? Dun sa community dito. Kasi ako ganun na-introduce ako. Well, na-discover ako sa Instagram ng mga models eh. Okay. And they started messaging ako. Tsaka minsan naging agency pa nga siya at some point eh. Ikaw ba, yung mga pinipicturan mo? Siguro lang, starting from scratch, ako nag-reach out dati. Talagang, kumbaga yung cold approach na mag-message lang, mag-DM lang. Doon ako nagsimula until nakilala ko sa community nga na to the point na sila nag-reach out sa akin. And umattend din ako ng mga workshops, ng mga photo meetups. Pero mainly ako sa ibang lahi. Kasi talagang gusto kong i-prove sa sarili ko na ba't ko ililimit yung sarili ko sa mga Filipinos lang kung kaya ko naman sa ibang lahi. Yeah. Diba? And tsaka yun din, para ma-expand din yung network ko. So kailangan sa ibang lahi. Ganon. So coming from naman brother, from photography, gano'ng katagal mo siya ginawa? Bago ka nag-transition into like content creation or making videos? Siguro, I would say, nung pandemic yun eh. So, around mga 3 to 4 years. At saka napasok ko yung pagko-content. Kasi pandemic days, walang magawa nun eh. And may CRB. So, may income and may free time ako. And at that point, ito na naman yung point na gusto ko mag-explore ulit at i-push yung boundary ko. Okay, marunong ako marunong ako mag-photography, mag-videography. Kaya ko bang ako yung maging subject? Ano mo yun? And mag-vlog. Which is dati talagang hindi mo ma-imagine na gagawin ko. Yeah.
Until nagawa ko, and then yun yan, I think nung nag-start ako mag-vlog and mag-content create, doon nag-open yung yung opportunity para sa akin sa lahat ng bagay. Kasi andun yung mukha ko eh. 'Di ba? Na nakilala ako sa community, Filipino community, nakilala ako sa mga vlogging community, ganun. So vlog ang una mong ginawa na content. Oo. Paano how did that came about? Tsaka yung Siguro dati lang yung mga panahong yun, trending yung mga mga a day in a life, trending yung mga, alam mo yung mga typical vlog dati na na parang lifestyle ganun. And ako random lang ako mag-vlog noon eh. Talagang wala akong formula, wala akong sinusunod na cues, talagang random. And pandemic doon, talagang kung ano lang ma-vlog ko, yun lang. tsaka yung pandemic, sa naaalala ko, yun yung dumami yung content creator dahil lahat yata nasa bahay. Oo. 'Di ba? Doon dumami yung mga sikat na YouTuber, Oo. 'di ba? Naglabasan, maraming hindi sikat na nagba-vlog. Tapos ang dami ring sumikat nung panahon na 'yon. Yes. Ng time na 'yon, naalala ko. Oo. And then ano yung naging parang next step mo after nag-vlog ka? So nung nag-vlog ako, at this period, bumalik ako mag-work kasi nung bumalik na sa normal. Lumuluwag na. Oo. And bumalik ako sa work. Pero even when I was working, parang back in my mind talaga, content creation talaga yung sinasabi ng isip at puso ko talaga eh. Parang it's calling me back sa content creation. And then 2021 ata, 2022, beginning of the year, nag-host ako ng photo meetup. And kasi nga, di ba, parang gusto ko na mag-all in sa photography ulit. Gusto ko na bumalik sa photography. And then, nag-host ako ng photo meetup. Doon, madami ako na-invita ang mga, andun yung Crane Apparel, andun sina Relly, andun sina Kuya Mike. And then, na-realize ko ulit na may potential pa ako. More than just content creation and more than just doing photography. Na sa pag-host ng mga events. Kasi yung nagawa ko yun, actually, yun yung kumbaga, simula ng Balut Nation. Okay. Yung pinakaunang event na yun. So producing events ang na-discover mo na kaya Yes, mong gawin. kaya kong gawin. Which is, it held me back sa photography pero it opened the opportunity again sa pag-events. Which is the current, kung ano ako ngayon dahil doon sa Balut Nation na yun, sa event na yun. So after that, na-realize ko, kaya ko pa palang gumawa ng ganito. So talagang sky's the limit doon. Parang, at the same time din, parang dilemma na parang, okay, back to zero na naman. 'Di ba? Na Yeah. gusto ko mag-photography, gusto ko mag-content creation. Ngayon may event na naman. Like ano yung parang nalilito rin ako dati na ano ba yung gusto kong gawin. Yeah. Pero parang sinundan ko lang kung ano yung sinasabi ng puso ko. Sige, gawin mo lang to. And it, tignan mo kung saan ka dadalhin. Ganun yung mentality ko nun. Dami mo na rin kasi nagawa no? Oo. Pero speaking of yun nga, Balot Nation, since na-mention mo nga si Balot Nation, yung paano mo ba ma-describe ano ba si Balot Nation? Siguro masasabi ko pinaka-short description nun is a collection of creators. And then sabihin na natin a creative collective. Pero nag-specialize kami sa multimedia production. And then pero nagsimula kami, mas nakilala kami sa media, sa media coverage. Coverage, yeah. Yun, doon kami nakilala. And then, kwento naman natin, brother, paano siya nabuo? Paano siya nasimulan? So, Bakit yun yung pangalan? Parang ganun. Okay, shoutout kay Chrislyn, isang partner ko sa Balut Nation dati. She came up with the idea kasi matagal niya nang gustong gawin to, pero dati kasi walang community and walang kumbaga collective nga ng mga creators, ng mga Filipino, especially Filipinos. So ginawa namin 'yon. Hindi namin alam ang intention lang talaga namin mag-establish ng community within creators. Hindi namin alam na yun nga malilid pa kami sa pag-events, pagko-cover the media, and then nung nagsimula kami, talagang philosophy namin is to establish the community within Filipino creators. Hindi namin alam na mag-open up pa yung opportunities para sa amin. And then ano yung mga opportunities na binuksan para sa iyo nung Siguro that's a very hard question, pero sabihin na natin yung pinakamalaking opportunity is yung parang maging part ng mga events, and then to an extreme then
yung maging kami mismo yung mag-produce ng events. Yun yung sabi kong pinaka-highlight namin. And recently, example, yung kay Oside Mafia, Al James, tsaka because back in September, isa sa mga example na mga na-produce naming events. Kwento natin, brother. Sa mga events na na-produce mo, kwento natin yung challenging, pinaka-memorable. Yung mga bagay. Okay, yun. Madami mga kwento dyan. Pero masasabi ko yung pinaka-memorable yung Alice yung Show and Because back in 2023 sa Montreal. Kasi maliban sa unang event talaga ng Balut Nation yun, along with the artists from the Philippines, tourist din kami sa Montreal eh. So we came in to Montreal na as a tourist. Kasama namin yung mga artists. Nag-tour talaga kami. And then, yun nga, kauna-unahang event talaga ng Balut Nation. And then, what makes it memorable din, siguro yung kasama namin. Si Chris Lynn, si AC Dope, si Asia. So, kasama ko yung mga nagsimula. Kung sino yung mga kasama ko nagsimula ng Balut Nation. And kasama ko sila doon. And pinaka-memorable kasi sa akin yun, parang masasabi kong event namin. Although collaboration to with Vibe at masasabi kong event talaga namin to. And it felt great na na-accomplish namin yun. We came from talagang parang maliit na event lang. 20 to 30 people to hundreds na parang doon ko na experience yung sense of parang success, sabihin na natin. Na masasabing, event producer na ako. Nakapag-produce na ako ng ganitong event. Mahirap ba siya? Mahirap kasi nga, mahirap sa pag-event is yung pag-make ng tough decisions. Kasi sa mga tough decisions na yon, may isang kampo or may isang tao or may group of people na hindi mo mapiplease. Na part ng team. Tama ba yun? Part ng team, part ng production, part ng concert. Minsan, pati yung, para lang ma-save mo yung concert, some of the fans or some of the ticket sellers, hindi mo mapiplease. Kailangan nila mag-adjust. So, that's what I mean. Siguro, I'll give you an example. Na-mention mo yung may isang performer na naka-schedule siya as a third performer. Pero, hindi pa ready yung dalawang performer kasi may hinintay siyang backup dancer. Pinauna namin yung third. He feels a type of way na, ba't ako mauuna? Nagalit siya. Parang ganon. Okay. And after that, hindi na nga kami okay. In-unfollow niya na nga ako eh. Talaga? So mga ganong bagay, you're not gonna please everyone like I said. Pero at the same time, it's for the better of the whole event. Kasi, ang mentality ko sa event kasi gusto kong maging successful yung event by all means. Kahit na sabihin na nating magalit ka or magalit ito. Kasi ako rin naman eh. Kung ikakabuti ng event na mawala ako, okay, I'll be it. Ganun yung mentality ko nun eh. So, yun. Yun yung isa sa mga struggles. Nabanggit mo yung ganda na yung artist na parang nagalit sa'yo dahil pinauna mo siya. Yun yung isang aspeto eh. Kasi ako, musikero din ako eh. So, yung mga ganong bagay, pinagdadaanan ko din. And marami akong experience through. What's your take sa ganon? Yung, madami. Unang-una, ticket selling ng artist. Right. Bisa natin doon. Anong opinion mo when it comes doon sa bagay na yun? Ticket selling ng mga artist. Well, dito kasi sa Toronto, nakasanayan na eh. Na parang, yung pinaka-value lang ng artist is, are you able to sell tickets? Kahit sobrang galing mo, hindi ka i-value ng mga producers kung hindi ka makabenta ng ticket. Which is, sa tingin ko, from a creative perspective, napakamali. Parang binabayaran mo yung artist base sa ability niya magbenta ng ticket. Diba? Pero from a business perspective, kasi as a producer din, i-value ko rin, okay, makapag-perform ka, but then, ano pa yung maambag mo? Diba? Para makatulong sa Para event. makatulong sa event. Yeah. Pero, I think, kailangan ng balance eh. Kailangan mag-meet in between yung artist. Pero, I guess, depende rin sa yun eh. Depende kung anong klaseng event, kung anong klaseng genre, masasabi ko. At depende rin sa kung anong klaseng producer yung ka-work nyo. Diba? Kasi may mga producer talaga na business-minded lang eh. Like talagang, this is their business. And may mga event producer na musician dati. So, makapag-work ka sa mga ganun eh, sa industry. So, it's a matter of like, knowing who you're working with. At saka, at the same time, knowing yung klase ng event na pinapasukan nyo. Kasi hindi naman lahat ng event kailangan nyo magbenta ng ticket. Diba? Hindi naman lahat ng event kailangan yung mag-perform ng bonggang-bongga. So, madaming factors yun. Pero ultimately, kung anong take ko,
siguro kailangan na ng balance from, understanding the producer and the artist. In yung business side. Actually, pag-usapan to namin to ni Clue, last na nandito siya. Okay. Na-share niya na parang feel daw niya na take advantage yung mga local artists. I understand. Ako nga, like I said, bilang artist, gets ko din. And I've been on both sides. Sinabi ko na rin to sa episode na yun. As a producer, as a performer, as a fan. So, gets ko yung business side. Minsan, isa pa nga sa pag-usapan namin, binanggit niya na parang yung talent fee ng artist, parang dapat laging meron. Kasi bakit daw yung dinala mo, secure na yung bayad. Yeah, gets ko yun eh. Naiintindihan ko, andun pa rin ako sa side na yon. Pero syempre, bilang naging part nga nung business side nun, gets mo rin minsan, mahirap yung pera. Kaya dun mahirap din eh. Kasi, Parang, di ba, as you know, may mga na-handle na rin ako artist dati. Mahirap maging in-between. Although, napakadali kong sabihin na mag-compromise or mag-meet in between. Napakahirap nun eh. Kasi, yun yung mga bagay na, actually, walang in the middle eh. You have to pick one. Di ba? And for me siguro I think kailangan ma-standardize yung pagbabayad ng talent fee kahit local artist ka lang. Kasi kung kaya mong magbayad ng libo-libo sa Philippines, sa artist from the Philippines, but ano lang naman yung onting dolyar para sa mga local artist. 'Di ba? Yun yun yung take ko lang. Opinion ko lang yun. hindi yun nga. So parang dapat ba kontrata kasama sa contract na rin yun? I think it should. 'Di ba? Oh. Parang hirap din. No? Pero hindi mo rin kasi masisi minsan na Well, yun din kasi. Hindi mo nga na sold out, ganun. Oo. Paano mo ba Actually, babayaran? kung di ako nagkakamali, mas madaming naluluging producer kaysa sa kumikita. I know that from event producer's perspective. Mas madaming naluluging producer kaysa sa producer na kumikita. So, hindi mo sila masisisi. Kasi at the end of the day, sila nag-invest ng libo. Like, it's serious money. Yung iba pa nga, umaabot pa sa 6 figures dollars. So, hindi mo masisisi kung i-require ka nilang magbenta ng ticket. Kasi pera nila yun eh. Yun. Dahil na-share mo nga yung event producing, yung experiences mo, ano yung mga bagay na sa tingin mo pwedeng gawin ng isang promoter or producer? Sabi mo nga, mas maraming nalulugi. Para hindi ganun yung outcome ng isang event. Concert, specifically. I wouldn't say na may kailangan ng isang producer or a group of producers. Pero I would say na ang napansin ko kasi sobrang ngayon, at this point, as we speak, napakadami ng producers. Diba? And overall, nasisira yung quality ng mga concerts. Kasi I'm looking at it as a whole na parang, okay, nagpa-concert si ganito. Next month may concert na naman. Next week nga minsan eh. Di ba? Sa summer, ganun nga eh. So, nasisira yung industry, nasisira yung Kasi hindi naman tayo mga Pilipino dito sa Canada, hindi naman tayo madaming pera na, okay, pupunta ka ng concert ngayon, next week meron na naman. Mahahati eh. So, sa tingin ko, actually dati hindi naman ganito eh, na hindi naman madami nalulugi. Ngayon lang recently na sobrang dami. Actually, parang every year, may bagong producer na sumusulpot eh. And wala naman kasing rule na, hindi ka pwede mag-event. May pera din sila eh. Pero yun nga, overall, nasisira yung quality ng concerts. At saka nahahati yung tao. So, I would say, kung ako man, the power of, kung nasa position ako ng power, siguro, gagawa ko ng siguro parang, hindi association, pero siguro, Union. Mahirap sabihin na, pero alam mo parang i-gather ko si mga kapwa-producers ko. And then again, napakahirap kasi mga producers nagko-compete eh. Yun pa yung problema. Diba? Oh. So sa tingin ko, it's a problem na talagang wala tayong magagawa. And it's something na we have to deal with for the next, or maybe forever. I think sa tingin ko kasi, yung reality ng event producing dito is, walang gustong makinig. Parang lahat, feel nila, especially mga producers, since may pera sila, feel nila, lahat ng galaw nila tama, since sila may pera. Pero alam mo, naisip ko, bakit hindi nila naiisip na alam mong may darating na, ba't sasabayan mo? Alam mo malulugi ka eh. Alam mo naman from past experiences, di ba? Kung saan mas kikita yung event. Hindi lang naman about sa event nung isa eh. Ikaw din eh. Bakit mo sasabayan? Or bakit, di ba? Parang, bakit kaya ganun ang isip nila? Tsaka nakita ko ngayon sa mga event producers, parang marketing na lang nila eh. Na parang, okay, palaliman tayo ng bulsa. Parang ganun na lang eh. Okay, hindi tayo kikita. Okay, pataasan ng pride, pataasan ng ihi. Parang yung iba ginagamit na lang as marketing kasi it benefits their business. Kasi mostly naman ng producers may business eh. So yun yung nakikita ko. Pero yung kung tinanong mo ako, may potential ba or parang
sa mga young producers there or sa mga nag-aspire na maging producer, mahirap kumita kasi may mga established na hindi nyo kayang kalabanin. So, sabihin kong huwag kayong maging optimistic sa pag-events at yun lang siguro masasabi ko. Talagang mahirap mahirap pumasok. Ito yung mga big concerts to eh. Pag-usapan natin ng mga local events. Okay. Ano ang experiences mo? Meron ka rin eh. Ginagawa ng mga local, di ba? Hindi outside ng mga concerts. Yeah. Kwentuhan mo naman ako about sa mga nagawa mo sa local, Madami akong nagawa pero masasabi yung pinaka-paborito ko, which is recently, yung ngayong taon lang, yung Harana Nights. Kasi, well, maliban sa sold out, ito yung talagang nag-enjoy din ako personally. Kasi mahilig din ako sa R&B. And then, nahiligan ko talaga yung acoustic. Although, na-enjoy ko rin yung bands, pero mas na-enjoy ko yung mellowness ng gitara lang eh. 'Di ba? And then, yung pinaka-idea ng Harana Nights was R&B acoustic talaga. So, pinag-combine ko yung dalawang genre na gusto ko talaga. And then, yun. And then, ito rin kasi sa mga ang hilig ko sa mga small events is yung intimate, yung talagang may enjoy ko compared yung nasa big stage ka na napakalayo mo and then ang daming tao. Mas hilig ko talaga yung yung parang sa small room lang. Mas may connection ka dun sa mga tao sa room. Parang ganon. Parang kayo-kayo lang. Alam mo yun. And then, another thing sa Harana Nights din yung parang kung how it came about. Kasi may mga tumulong din sa akin behind the scenes. And parang, although I get all the credit, madaming tao sa likod ko na tumutulong. And isa sa mga events ko na yon, Harana Nights, hindi talaga ako nahirapan and nag-enjoy akong gawin yon. So, yun yung isang difference ng small events sa mga bigger events na ginagawa ko. Ito yung sila Ali, di ba? Ayun, Tama. yun. Si Ali, Pearly, tsaka si Naya. And then actually, sa sobrang laki ng demand, na-force akong gawin ulit eh. Baka sa spring, baka gawin ko ulit. Pero likely gagawin ko yun. Nakita ko yata yung post mo. Yeah. Pero paano mo naisip na parang, gagawa ko ng music event ganito? Well, dati pa kasi talagang hilig ko na eh. 'Di ba? Nag-host na rin ako ng parties, nag-host ako ng mga workshop. 'Di ba? Like I said, enjoyer din talaga ako ng music. Nasabi ko, 'di ba? When I was growing up, mahilig ako sa R&B. Mahilig ako sa bands, mahilig ako sa rap. Kahilig ako talaga ng music. And then, yung art form hindi lang yung pakikinig, pero yung art talaga na ng pagsusulat, pagko-compose, 'di ba? Pati sa music video. So, it came about nung may nag-bring up sa akin, "Kuya, ba't hindi mo to gawin?" Sabi niya. "Kasi kilala ka sa rap." Yung sinabi niya. I was like, "Oo nga, no." And then, sabi ko, matagal ko na idea to. Nagkataon lang na, "Kuya, kung may event ka, pwede mag-perform." Parang natural na, parang lumapit yung opportunity. Actually, sa lahat naman ng naging events ko, ganun eh. Wala talaga akong finorce na, okay, pa-event ako ng ganito. Like, lahat ng naging events ko, parang it came to me. Kaya sa akin madaling gawin, tsaka mas madali yung project pag yung it's something na hindi mo finorce at hindi mo talagang pinaghirapan ng todo. Mas maganda yung natural, dumating yung opportunity. Ganda nun. Ganda ng pagkakasabi mo kasi parang hindi mo siya ginagawa dahil ano ba yun? Parang meron kang target na i-please, parang alam mo yun, kung diba? dumating sa'yo, gusto ng tao. Oo, yun eh. Diba? And I think that's what I meant by opportunity. Lahat ng opportunity na dumating sa akin is dumating sa akin. Even yung mga talents na na minamanage ko, sila yung lumapit sa akin wala akong minanage na ako yung nag-approach. Kasi pag ganun, mahirapan ka kasi ikaw magpi-please eh. Diba? At saka, it's not gonna work kasi kung gusto ng isang tao or isang artist or isang content creator na mag-reach out for help, they would. Diba? So, just to add to my... Nagmamanage ka ng artist, tama? So, yeah, okay. Another topic. Sorry. So, yung pagmamanage kasi is a vague term ng kumbaga, it could be from just mentoring, it could be just, sa smaller scale ng pagsalang sa mga gigs, to extreme yung gagawin ko si Parang Jess as a example. Si Parang Jess, kumbaga sa spectrum, ito yung pinaka hands-on ko siyang minamanage na talagang halos everyday, halos lahat ng projects involved ako. So,
yun, so madaming may spectrum ng kung yung role mo at saka kung gaano ka hands-on sa isang talent. Mhm. Yun. Speaking of Paring Jess ulit, so medyo nag-jump ulit tayo. Since na-mention mo nga si Paring Jess. Sabi mo, ito yung pinaka hands-on ka ngayon. Yes. Halos nakita ko nga yung mga post nyo eh. Kala ko nga araw-araw kayong lumalabas at Almost. content. Ano yung nun? Paano? Kasi yan eh. Nakilala ko si Paring Jess na siya eh. And then, ginagawa na niya yung contents niya. Ano yung parang, nung dumating ka, parang, ano ba tawag doon? Yung pinaka, tingin mo na-elevate mo sa content niya overall. Okay. Even sa outside ng content, sa tingin ko ang masasabi kong magiging proud akong sabihin is yung na-elevate ko yung workflow niya at saka yung way niyang pakipag-deal ng business. Kasi dati nung na-meet ko siya, wala pa nga lang sa talent fee. Talagang ginagawa niya lang kasi gusto niya yung ginagawa niya. And sabi ko, bakit hindi ka mag-charge? Hindi tayo mag-charge ng ganito. So, yun. Another thing na masasabi kong naambag ko is yung workflow. Yun yung paggamit ng mga tools, paggamit ng mga, alam mo yun, may mga ways ka na pwedeng gawin para mapadali yung trabaho mo. Diba? And then sa content creation naman siguro yung guidance ko na, parang just pwede natin tong gawin, pwede natin tong baguhin, mas gaganda yung production mo. Kasi may potential niya, nagka-create na siya ng content eh. Meaning marunong na siya. May kailangan lang ituro sa kanya para matutunan niya at mas mapapadali yung ginagawa namin. So, yun. Mas naging professional ba yung approach into content Yun din creation? siguro, mas more on sa business dealings, mas naging professional kami. Although ngayon naman, hindi pa kami all the way professional. May mga kailangan pa kami improve. Pero overall, naitaas namin yung standards. Example, yung pag-invite or yung pag-reach out ng mga clients sa amin. Kami, kumbaga, parang nabago namin. Dati nga, wala pang deposit. Dati nga, wala pang kontrata. Dati nga, wala pang... So, ang daming bagay na wala dati na ngayon, ini-implement na namin. So, yun yung masasabi ko. Yeah, professionalism, in other words. Nagkaroon din ng structure no? Ang Yun, content kumbaga, yun creation. yung... Actually, that's the right word. Structure. Ganda ng pagkakasabi mo doon. Kasi parang nahahayaan mo yung creator to just be a creator imbis na iniisip niya pa yung other side Yes. nung pagka-content, which is ang laking bagay nun sa isang creator. Doon ka na lang nakafocus, di ba? Baka mas marami ka pang magawa na maganda kung yun lang yung focus mo and may ibang umaasikaso ng business side of things. Pero sa personal mo naman na content, paano ka, may oras ka pa ba or ano pang approach mo sa... And sinusubukan ko, to be honest, like, gusto ko pa rin i-prove sa sarili ko na mahal ko ang pagko-content create. Kahit na busy ako or kahit na madami akong ginagawa on the side. And for me, ngayon, hinahanap ko pa rin yung yung identity ko as a content creator. For me, na-enjoy ko talagang gumawa ng content, kahit anumang content. Pero eventually, gusto ko rin mag-stick sa isa or parang mahanap yung identity ng Rolly Show eh. Kasi everyday, yun, nag-explore ako. Everyday, gumagawa ng content. Pero hindi ko pa nahanap or hindi ko pa nandidiscover sino si Rolly Show. Kwento natin for context, ano ba, sino or ano ba yung Rolly Show? So Rolly Show kasi parang ginawa kong stage name, at the same time character yan. Especially ngayon, gumagawa ng mga events. Yun, strictly Roland Rongo yun eh. Professional yun eh. Rolly Show, yun ay pwede akong mag no filter at mas ma-express ko yung sarili ko na walang iniisip na politics, na walang iniisip na kung sino man. Yun talagang siguro yung outlet ko ng creation na yun, masasabi ko kung nararamdaman ko. At yun, parang, in other words, parang pwede, like, kumaga walang filter and pwede ko ma-express lahat ng gusto kong sabihin. Yun. Bilang ano naman, brother, overall content creator, bilang nag-manage kay Paring Jess, sabi mo marami kang na-suggest sa kanya. And ano bang approach mo sa content creation? Is it anong kailangan viral to? Ano bang kunyari sa mga creator na kunyari kagaya ni Paring Jess na he does it for a living? I mean, I wish na mag-viral yung mga videos namin, pero hindi yung goal eh. 'Di ba? Specifically kay Paring Jess,
Yung sa amin kasi philosophy namin sa mga clients namin or sa mga ginagawa namin content, makatulong sa restaurant, makatulong sa business. Kung nakatulong kami, having 100 views, it's okay, nakatulong kami. Diba? Bonus na lang siguro kung mataas yung views, pero hindi yun yung sole objective namin. Gusto namin makatulong and gusto namin may conversion sa mga ginagawa namin content. Diba? And then, when we say content, hindi not necessarily na high production, pero sabi natin high engaging at saka yun nga, makapagpapunta ng tao sa business at saka sa mga restaurants na ginagawa namin. So, philosophy namin is conversion over numbers. Kasi madaming content creator ngayon na hinahabol yung numbers eh. High followers, high views, pero hindi nila iniisip yung impact ng ginagawa nila. Pero ano yung headspace mo nun? Kapag nag-iisip ka, kunyari, gagawa tayong video na ganito. Paano ka nag-iisip ng, ito okay to, ay ito baka makatulong to, or ito mag-work to sa social media? Okay. Ano yung headspace mo? So, whenever we do content, binabalanse namin. May mga times na kailangan informative. May mga times na minsan kwela lang at gawin natin ng skit. Minsan, yung simpleng shout out lang ni parang guest. Minsan yung mukha niya alone can engage people, 'di ba? So, may iba-iba kaming kumbaga segment sa ginagawa, especially kay parang guest na 'di ba dati nakilala siya sa mukbang. I mean, effective pa rin hanggang ngayon. Pero ngayon may storytelling na kami. Ini-interview na namin yung mga business owners. Minsan ginagawa na namin skit. So siguro yung whenever na magpo-promote kami ng isang business, kailangan namin ng balanse ng ganun. Inspiring, educational, funny, at saka yun nga, conversational. Yung pag-usapan din ng tao. Anong pinaka, dami mo na pinagdaanan eh, from photography to, producing events, nagmamanage ng content creators and artists. Ano yung pinaka nakuha mong lesson from like doing so? Alam ko medyo cliche itanong yun eh, pero I feel like isa sa man purpose ko rin talaga is to be able to share those things na yung mga creator natin dito. Lalo na mainly, yes, nasa front tayo ngayon, pero mas maraming times behind the scenes tayo eh. Right. And maraming ginagawa ang mga content creators behind the scenes na hindi natin nakakwento. Nakikita lang nila kasi yung produkto eh. Right. Di ba? Okay. I would say siguro na una, kailangan mahal mo yung ginagawa mo. At, kasi kung hindi mo mahal yung ginagawa mo, over time mababurnout ka and over time madi-discourage ka din lang. Kasi example, kung pera yung habol mo, 2 to 3 years, ayun, madami na akong kilalang content creator na ganun, na hindi tumagal kasi nga iba yung nila eh, iba yung goal nila sa content creation, di ba? That's first, kailangan mo mahalin. Pangalawa, kailangan alamin mo yung purpose mo sa pagko-content create. Nagko-content create ka ba para mag-inspire, para mag-educate, para magpatawa? Or may other agenda ka sa sarili mo na hindi mo sinasabi sa tao? Kasi hindi mo mapepeke, 'di ba? And another thing na masasabi ko, isa namang lesson na natutunan ko personally sa lahat ng ginawa ko is enjoyin mo yung journey mo. And I think na-mention natin to kanina off-cam. Hindi ko alam kung anong gagawin ko in 5 years. In-enjoy ko talaga yung journey ko right now. Kasi hindi mo kung gusto mong ma-enjoy, may enjoy mo lang yung destination kapag ma-enjoy mo rin yung journey. Yung proseso. Yung proseso ng papunta doon. Like siguro, hindi ko alam kung saan ako papunta. Pero papunta ako doon. And I'm enjoying every moment. Sabi nga nila, pag enjoy mo yung process, magagulat ka na lang, nandun ka na eh. Uy. Di ba? Ganda lang ng pagkakasabi na yan. It's a good one. Meron pa ba, is there anything else na parang about you, about what you do, na parang siguro hindi natin napag-usapan, hindi ko natanong that you would I like think you the audience covered to know? You covered mostly lahat naman. And ako, to be honest, na-overwhelmed din ako. Minsan, iniisip ko, oh shit, ginawa ko pala to last year. Oh, ginawa ko pala yun 2 years ago. And you know what's amazing is like, yun nga, yung sabi ko, pag na-enjoy mo yung journey mo, hindi mo namamalayan na madami ka pala na-accomplish. Diba? And another thing too is like, lahat ng mga ginawa ko, kumbaga, galing sa puso. So, wala akong plinis, wala akong, alam mo yun, parang napakasarap isipin na nagawa ko to kasi passion ko to. Alam mo yun. Although, hindi lahat kumita, pero
from the heart. So satisfied ako kasi wala akong piniplease na iba. And yun. Hanggang kailan mo balak gawin ang ginagawa mo? Hanggang sa kaya ko, I would say. Yeah. Meron ka ba bang mga pangarap gawin Pangarap, siguro maging full-time yung ginagawa ko. na content creator? Yeah, in general. Basta makwit ko yung job ko and I can do whatever I'm doing. Kaya sa akin, inspiration ko si Parang Jess. Na, alam mo yon, okay, wala siyang million followers, wala siyang million views, pero kontrolado niya ang oras niya. Napakasarap sabihin yon. Masingit ko lang bro, bago tayo mag-end. Speaking of Parang Jess, si Parang Jess kasi, ano niya na yan eh. Ito na yung ginagawa niya talaga eh, di ba? Pero hindi lahat ng creator may capability gawin yan. Especially sa today's age na yung technology, may AI pa nga eh. Tapos, yung platforms natin is lahat parang content creator na eh. Sa tingin mo, paano ka, hindi naman magsa-stand out, pero paano ka magiging, I guess stand out na rin kasi nga very saturated na eh yung content creation eh. Sa tingin mo, paano ka magiging effective? Paano ka? I can only speak for myself pero nakita ko kay Parang Jess, gusto niya yung ginagawa niya eh. Gusto niya talaga mag-bookbang, gusto niya magluto, gusto niyang mag-content create. And another thing na masasabi ko kay Parang Jess na hindi ko nakita sa iba, consistency. Siya kahit walang bayad gagawin niya eh. Yun yung mahirap. Galing talaga sa puso. Which sa tingin ko, something in common namin. Ako rin, gagawin ko isang bagay kasi gusto ko, hindi dahil, may pera. Kasi kung gano'n, madami na akong tinurn down na dahil walang perang darating. Pero dahil sa gusto mo yung ginagawa mo, darating yung darating din yung opportunity. Yeah. Yeah, ganda ng pagkakasabi mo nun, brother. Kumbaga, kapag hindi ka nag-focus sa, tuturuan yung sinabi mo kanina, maraming mga creators na very ganado sila. Pero kapag yung ginawa nila, walang nanood or hindi masyadong pumatok, nawawala na ng gana kasi ang habol nila is sumikat or mag-trending, mag-viral. Sobrang importante na parang gawin mo lang kung ano yung trip mo. Huwag mong habulin yung views di ba? And for sure, marami kang magagawa. Siguro along the way, dahil masaya ka, malay mo, di ba? I think yun yung case kay Parang Jess. Parang gawin mo lang ang gawin kasi pag tumigil ka, baka hindi para sa'yo. Pero yun, brother, maraming salamat sa pag-guest, sa oras ulit na binigay mo sa akin. Thank you rin sa pag-invite. Bago tayo magpaalam, baka meron kang gustong i-shoutout or pasalamatan. Shoutout ko lang yung ate ko, nasa audience ngayon. May special audience tayo ngayon, napakadami, 2 sila. And shoutout sa Filipino TV, kay Kuya Philbert, kay Kuya Anjo, behind the scenes, of course, kay Kyle. Sa totoo lang. And thank you for having me and to able to share my stories. Bago sa mo share, gusto ka nila mahanap or kung may gusto yes, you can find me on social media, Rolly Show sa Facebook, Rolly Show Official sa Instagram. Yun. Ayun. Brother, thank you ulit. Alam ko busy kayo pero maraming salamat sa oras. And again, ako nga pala si Kyle from Filipino TV. Kasama ko si Rolly. And this has been sa Totoo Lang Podcast. Kita-kits tayo next week.